Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to gawin natin ang November Love Reading para po sa may mga Sagittarius in Venus. Kung hindi ka sure if you're a Sagittarius in Venus o nakita mo lang kasi Sagittarius at binase mo lang yon kung anong araw ka pinanganak, may laki ang possibility hindi para sa itong video na to. So, don't continue, i-click mo na lang yung link sa taas para mapunta ka doon sa video kung saan shinare ko paano mo malalaman kung ano yung Venus sign mo at paano para saan ba to. Pero kung na-confirm mo na you are a Sagittarius and Venus, tandaan yung mga readings, they will be for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Click nyo na rin po yung join button sa baba dahil yung mga magiging members, they will have exclusive access doon sa mga videos natin po, like the extended reading, at sa mga future live readings po natin, priority po silang mabasahan. For private readings po and spellworks, i-message po ako sa Facebook page ko. The link is in the description below. At sa mga nais po ng mag-donate, you can use the thanks button or GCash Maya number is on the bottom of your screen. Sagittarius in Venus. In Venus. Away na ako ng tita ko niyan. Ano ba yung overall energy mo for this month? So we have here's a Knight of Cups. So Knight kasi is a younger male energy and Cups is a symbol of water about our emotions in the heart kasi water siya. So, ayun na nga, Sagittarius, medyo kailangan natin muna maging slightly pusong bato towards other people. So, hindi lang, pag sinabi kasing love reading, hindi naman to tungkol lang sa jowa eh. So, any form of relationship, pasok dito. So, pinapakita ng card sa akin, yung overall energy, is may mga talagang, basta nyo ginawa na eh. May mga tatanggalin kayo sa buhay nyo, and wala kayong pakialam kahit matagal na sila sa buhay nyo. The mere fact na meron silang ginawang hindi maganda will be enough para i-cut off mo sila. And tama lang yung gagawin mo. Why? Respect is very important sa isang relationship. Respect, sabi nga, respect begets respect. Eh kung wala naman silang respeto sa'yo, why would you let them stay sa buhay mo, di ba? So, yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. Na at this point, hindi mo dapat masyadong binibigyang halaga yung haba ng pinagsamahan. Sabi nga nila, bisan wala yan sa tagal ng pinagsamahan. Nasa linya yan nung gano'ng kalalim yung pagmamahal sa bawat isa, na yung pagmamahal na yun ay nakaugat sa respeto ng bawat isa. Lalim na pinanguhugutan mo, no? Kasi kahit naman din ako, kahit ako, babastusin ako. And alam ko sa sarili ko na naging maayos ang pakikitungo ko at naging maganda yung intention ko dun sa tao. Ka-cut off ko rin. Baka hindi nga bago mag-cut off, siya muna ika-cut ko. Talagang, gagawin ko ng paraan na talagang may paghigante ng very light. Tsaka dito nakikita ko, tawag dito na napagod ka na rin eh, na iniintindi mo yung tao or mga taong to, na parang kulang na lang ang dapat ikaw na lang umiintindi o ikaw lagi nag-giveaway, which is hindi naman pwede kasi lahat ng relationship, regardless kahit ano yan, professional man yan, romantic, sa platonic man, sa family, it's a give and take eh, di ba? Even nga your relationship with God is a give and take situation, di ba? If you give your obedience to Him and He gives you His blessings, His protection, di ba? It's a give and take, hindi pwedeng solo-solo to. Ano siya, sinaswerte? Ano sila? Gold? So, hindi naman masama mag-cut off ng tao, especially kung andun na, alam mong parang cancer na sila sa buhay, di ba? Like yun nga, cancer. Yung cancer nga part ng katawan natin, pero hindi naman siya maganda para sa atin. So, tinatanggal siya, di ba? Same thing with people na nagmamaasim.
Kung kailangan mong tanggalin, by all means, gawin mo. Let them realize yung importance mo. Kasi eventually, magigets nila na nagkamali sila ng desisyon nung nilayon ka nila. Nung sinira nila yung tiwala mo. Nung nagsalita sila or may ginawa silang hindi maganda and you made your distance, gradually yan, makikita nila na, ay shoot, bakit ko ginawa yung kay Sagittarius in Venus? So, ngayon wala na siya. Ayan, mararamdaman nila yung difference and things will start to fall apart sa end nila. Karma! Ngayon, tingnan natin yung message ng light tsaka ng darkness sa'yo. Bakit light and dark? Of course, kailangan balance tayo, like the yin-yang. So, gagamitin natin for darkness is yung si dark mirror. And for the light, work your light. So, tingnan natin kung anong message ni darkness. So, we have your number 8, the child I was meant to be, and perchance to dreams. Actually, self-explanatory to say, the child I was meant to be. Alam mo yung since ang dami mong nasayang na oras, ang dami mong nasayang na panahon, yung mga nasayang na sandali, na imbes na ini-invest or ginugugol mo yon sa mga mas importanteng bagay, siguro pagkakitaan mo or makakapag-open ng mga bagong opportunities para sa'yo, tapos andoon na ginugugol mo doon sa mga taong to or sa taong to. Nakapagod. It's, sabihin lang natin, it's not worth it sila. So, pinapaalala dito ng cards na na it's time that you allow yourself na balikan yung mga opportunities na yon. So, I'm seeing here that may mga, well, kung business to, that there are clients that you could recontact para i-establish mo. Huwag mo naman biglain, ay magana tayo, mag-business deal tayo. Huwag naman ganon. Yung mga tipong settle mo na, kamustahin mo. So, i-build mo muna yung connection mo. Kaso nga lang, medyo matatagalan tayo bago ma-build to. Mga next year pa kasi to pa nagkataon. By August. But, yun talagang full blast yun. Pero, progressive naman kung sisimulan mo ng maayos. So, build the connection first, that friendly connection, and then from there, let it flow properly. So, perchance to dreams kasi, ito rin na it's also advising you na to pursue your personal happiness. Kasi, sino mag-iisip ng mag-iisip na maging masaya ka kung hindi ikaw din? Makes sense, di ba? So, tingnan natin kung ano yung message sa'yo ng light. So, meron tayo ditong star ancestors. So, hidden secrets, lost wisdom, look a little deeper. Ayan. And also, your life is a canvas, artist, manifestation, and creative accountability. Diba? So, since wala na nga since mawawala na nga to sa life mo or tatanggalin mo na nga tong tao or group of people na to, wag ka nakakatuwa kasi yung ginugugol mo sa kanila or sa kanya, magagamit mo na pa sarili mo. Sabi nga nung star ancestor, 'di ba? So lost wisdom. So andoon na yung hindi naman naging sayang na ginugol mo yung oras mo doon. Kasi doon mo malalaman kumaga pwede mo siyang yung taong 'yon o yung group ng tao ngayon. Pwede mo silang gamitin or siya na gamitin na parang barometer, parang pan-check na parang check, magiging checklist mo na ito yung mga red flag ng taong yun, ganyan. So, magagamit mo siya in a positive way para alam mo kung ano yung hindi dapat mo or ano yung mga watch out mo na red flags. And here, your life is a canvas. Literal, ano ba ang canvas? It allows you to paint. Yung canvas is yung place kung saan yung artistry natin, pwede nating ilagay doon, paintings or whatnot. So, it's time na, since masasalvage mo yung oras mo, yung energy mo na ginugugol mo sa mga taong to, so mas magagamit mo siya sa mga mas positibong bagay. Mas magagamit mo siya para sa sarili mo, magagamit mo siya sa ibang mga bagay na pwede mong mag-build ka ng new connections with other people. Andiyan na
pwede mong asikasuhin yung mga connections, yung mga tao na nawalan ka ng oras para sa kanila. And more than that, even into, kasi lilipat to hanggang sa finances mo eh. So, talagang magugugol mo yung oras mo sa mga may mga makabuluhang tao at kaganapan sa buhay. So, welcome your freedom, Sagittarius and Venus. Kasi, long-awaited na to eh. Dapat matagal mo na nga itong ginawa eh. Naging mabait ka lang, parang naawa ka lang siguro. Pero, problema, hindi mo marunong to mag-appreciate. So, let it go. So, I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan yung readings. They're for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung gusto mong magkaroon ng access sa ating mga exclusive videos tulad po ng extended readings at maging priority sa mga na mabasahan sa mga future live po natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Private readings po and for Spellworks, pwede kayo magpa-schedule, send me a message in my Facebook page. The link is in the description. At sa mga nais pong mag-send ng donation, you can use yung thanks button sa baba o yung ating GCash Maya number, the bottom of your screen. So maraming salamat. God bless, Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po ang tulog na Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you very soon. And thank you.